Ang pelikula ay nagsisimula sa isang matandang ranger sa gitna ng kagubatan. Kakaiba, siya ay nagdikit ng papel at tinakpan ang nakasulat sa isang karatula na nagsasabing utang ko sa lupaing ito ang isang katawan. Isang gabi, si Lennon, isang bagong county ranger, ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan upang magpatrolya sa paligid. Habang nagmamaneho, siya ay huminto para sa isang usa na lumitaw sa kanyang harapan. Nakaranas ng static ang radyo, kaya inayos niya ito. Ngunit nang tumingin siya sa kalsada, siya ay nagulat na matuklasang parang bula na nawala ang usa. Kinabukasan, narinig niya ang kanyang mga kapwa ranger na nag-uusap tungkol sa kanya, hindi nila alam na malapit lang siya nakaupo. Isa pang ranger na nagngangalang Jackson ay dumating, lumapit kay Lennon at binati siya sa pagkakamit niya ng kanyang pangarap na trabaho. Habang si Officer Zhang ay nagtatalakay, si Lenin ay nakatulala sa nawawalang poster ng matandang ranger sa kanilang briefing. Ang kanilang mga lugar at module ay itinalaga upang maging mga gabay. Pagkatapos, si Lenin ay nagsimulang mag-ayos ng kanyang mga gamit sa kotse dahil siya ay itinalaga sa ibang lokasyon. Lumapit sa kanya sina Mr. at Mrs. Finley. Binati siya at ipinahayag ang kanilang tuwa dahil unti-unti niyang natutupad ang kanyang mga pangarap. Makalipas ang araw, isang helicopter ang nagdala kay Lennon at kay Jackson sa kanilang itinalagang kampo, ang dating lugar ng matandang ranger na nawala. Matapos suriin ang kanyang kampo at opisina, inayos niya ang kanyang mga gamit at naghanda para sa gabi bago matulog. Minarkahan niya ang kanyang mapa at tiningnan ang lumang larawan niya kasama ang kanyang mga magulang. Habang siya natitikahiga sa kama, napansin niya ang ilang mga pangalang inukit sa kahoy. Kinabukasan, tinawag ng kanilang dispatcher ang roll at tumugon si Lennon upang markahan ang pagdalo. Bago umalis, siya ay naglagay ng tala na humihiling na huwag gambalain ang kanyang kampo dahil siya ay mawawala ng 3 araw. Pagkatapos, nagpatuloy si Lennon sa paglalakbay ng paa. Habang naglalakad, nakikinig siya sa kanyang telepono gamit ang earphones sa podcasts at balita tungkol sa mga taong misteryosong nawawala sa daan. Tinawagan ng dispatcher sa radyo si Lenin para magbigay ng mga instruksyon. Gayunpaman, ang kanyang walkie-talkie ay nakaranas ng static na nagpapahirap para kay Lenin na maunawaan ang mensahe ng dispatcher. Mabilis na tiningnan ni Lennon ang baterya, sinubukang palitan ito, ngunit napagtanto niyang wala siyang ekstrang baterya. Binabaliwala ang katotohanan ito, siya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay habang lumalalim ang gabi. Depende si Lenin sa kanyang flashlight bilang tanging gabay sa madilim na paligid. Nagulat si Lennon nang ang walkie-talkie ay gumawa ng static na tunog na nagkasabay sa muling paglitaw ng usang nakita niya ilang araw na ang nakakalipas. Habang sinusuri niya ang baterya ng walkie-talkie, tumaas ang kanyang kilay sa pagkakatuklas na wala na ang mga ito. Hindi nagtagal, lumitaw si Jackson at nalaman niya nangako siyang magdadala ng ekstrang baterya bago sila magtayo ng tent. Inimbitahan siya ni Jackson para sa hapunan. Kasunod nito, nagpalitan sila ng kwento tungkol sa kani-kanilang mga gawain. Natuklasan ni Lennon na isang dekada ng isang ranger si Jackson. Inusisa siya ni Jackson kung siya ba ay hindi nagkakaroon ng problema sa pagtulog at kumpirmadong sagot ni Lennon ay oo. Kinabukasan, nagdesisyon si Lennon na maagang umalis. Nagpaalam siya kay Jackson na tumupad sa kanyang salita at nagabot ng ekstrang baterya. Nang makabalik sa kampo, inalis ni Lennon ang papel sa placard at dali-daling binuksan ang kanyang kahon gamit ang susi. Kasunod nito, nagtungo siya upang maligo. Lumipas ang mga araw at naugalian na ni Lennon ang pagiging ranger. Sa umaga, nagpapatrolya siya at sa gabi, pinipino niya ang mapa sa kanyang kampo. Nakuha na niya ang ritmo ng ganitong pamumuhay. Naglalakad sa kagubatan at nagmumuni-muni sa mga sandaling kasama ang kapatid at pamilya, lahat ay maayos. Hanggang sa isang gabi, nang mapansin ni Lennon ang anino ng isang tao sa labas. Bigla ang ingay ang nagpagising kay Lennon. Gulat na gulat siya nang mayroong kumatok at sumigaw sa kanyang pintuan na humihingi ng tulong. Paulit-ulit ang katok at lumapit si Lennon. Nagtatanong sa isip kung buksan ba ito o hindi. Isinaalang-alang ang posibilidad na tunay na nangangailangan ng tulong ang lalaki. Binuksan niya ang pinto. Pagkabukas, hinawakan siya ng lalaki at nagmadaling sinabi na kailangan nilang umalis. Mahigpit ang hawak sa kanyang kamay habang umiiyak. Bigla siyang tumakbo at hinabol siya ni Lenin. Habang tumatakbo, agad na tinawagan ni Lennon ang kanilang dispatcher para humingi ng backup. Nawala ang lalaki sa kanyang paningin. Ngunit nang marinig niya ang sigaw nito, tinungo niya ang pinanggalingan. Pagkatapos ng maikling paghahanap, nagulat si Lennon na makita ang lalaki na nakatayo doon. Halatang takot, dumating kaagad ang backup at ang chopper ng rescue. Kinabukasan, ininform sila ni Zhang na may nawawalang babae na nagngangalang Sarah. Binigyan sila ni Zhang ng instruksyon kung paano isasagawa ang operasyon at inatasan si Jackson bilang leader ng paghahanap. Bago umalis, tinanong ni Zhang si Lenin kung kaya pa ba niyang manatili dahil sa pinsala sa kanyang paa. Sinagot ni Lennon na kaya pa niyang manatili at tumulong sa paghahanap. Sinubukan ni Lennon na sumama sa paghahanap, ngunit pinigilan siya ni Jackson at hiningi na manatili na lamang siya. Matigas ang ulo, pinanood ni Lennon ang pag-alis nila, tiningnan ang ID ni Sarah at bumalik sa kampo. Nagkampo upang makuha ang kinakailangang mga supply para sa paghahanap. Tulad ng dati, naalala ni Lenin ang kanyang ina na hinahanap ang kanyang kapatid, kasabay ng pagtawag niya sa pangalan ni Sarah. Parang may PTSD si Lennon, kaya kapag naaalala niya ito, siya ay nanginginig at umiinom ng dala niyang tubig. Lumubog ang gabi at nagpatuloy si Lennon sa kanyang paghahanap. Habang naglalakad, nakita niya ang usa na palagi niyang nakakasalubong. Tuwing si Lennon ay titingin sa iba, ang usa ay nawawala sa kanyang susunod na tingin. Matapos ang ilang pag-ikot sa lugar, napansin ni Lennon ang isang babaeng nakatalikod na may dugo sa pagitan ng kanyang mga binti. Habang papalapit siya, napagtanto niyang ito pala ay si Sarah, ngunit kumikilos ito ng kakaiba. Inilahad ni Sarah ang kanyang kamay pasulong, tumitig ng walang anumang masabi, at nagbitaw ng hindi maintindihang mga salita. Nailapit si Lenin, tinanong niya kung totoo ba siya, kinumpirma ni Lenin ang kanyang realidad. Yumakap si Sarah sa kanya. Dumating ang mga backup na Rangers, at lumapit si John kay Lennon, nagpasalamat sa kanya. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Zhang na hindi sumunod si Lenin sa mga utos ni Jackson. Sinubukan ni Jackson na takpan si Lenin, ngunit iginiit ni Zhang na ito ay sa kanilang dalawa lang. Ipinaabot ni Zhang ang kanyang pagkadismaya, kinilala ang mabuting hangarin ni Lenin.
Pagkatapos ay inutusan niya si Lennon na manatili sa kanyang kampo hanggang sa katapusan ng season at sa pagdating ng helicopter. Si Jackson ay nabahala para kay Lennon at humingi siya ng tawad dito, ngunit ipinahayag niya ang galit at lumabas. Sa loob ng kanyang kampo, tinitigan ni Lennon ang mapa. Matigas ang ulo ni Lennon kaya kahit ipinagbawal ni Chang na lumabas ng kampo, lumabas pa rin siya at nagpatuloy sa pag-ikot. Habang nakahiga sa kanyang tent, biglang nagkaroon ng static ang kanyang walkie-talkie. Matapos siyang umihi sa labas, napansin niya ang paggalaw sa damo. Sinundan niya ito at inobserbahan na tumatakbo na parang hayop. Sinubukan niyang hanapin ito, ngunit hindi niya makita. Gayunpaman, naramdaman niyang malapit ito, kaya pumasok siya sa tent at kinuha ang kanyang baril. Mula sa loob ng tent, nakita niya ang anino nito, at pagkatapos ng isang sandali ay umalis ito. Bigla na lang. Tinawagan siya ni Jackson sa radyo. Bagamat medyo hindi malinaw ang kanyang mga salita dahil sa static, ipinagbigay alam niya sa kanya na may isang nasugatang lalaki sa kanyang lugar at sinabihan siyang tulungan ito. Naghanap si Lenin hanggang umaga, ngunit sa proseso siya ay naligaw. Tinawagan niya si Jackson sa radyo upang iulat ito, ngunit ang kanyang mga tugon ay kakaiba. Ang lalaki sa radyo ay nakikipag-usap sa kanya na parang hindi si Jackson, kaya naramdaman ni Lennon na may mali at nagsimula siyang maghanap ng daan pabalik sa kanyang kampo habang naglalakad siya nang may sumigaw mula sa walkie-talkie na nagpatisod sa kanya. Naalala niya ang tinig ng kapatid na si Jenny na inuutusan siyang magising. Nakabawi si Lennon at tumungo sa sapa. Kalaunan, binalikan ni Lennon ang kanyang walkie-talkie at naroon si Jackson na nagsasalita ng kakaiba. Di niya alintana, may nilalang sa likuran niya na lumusot mula sa puno. Hindi ito napansin ni Lennon dahil abala siya kay Jackson. Nang lumanding ang nilalang, nagtago ito. Tumalikod si Lennon at nakakita ng dugo sa puno. Nilapitan niya ito para inspeksyonin. Lumalabas na ang nilalang mula sa puno ay si Sarah, ngunit ngayon, kakaiba na ang anyo niya. Umurong si Lennon, tinakpan ang mga mata at itinangging totoo ito. Habang nakapikit, bumulong si Jenny at biglaang nawala si Sarah. Iniwan niya ang walkie-talkie at nagpatuloy maglakad. Nakita niya ang mag-asawang Finley na nagkakampo. Tinangka niyang makipag-ugnayan, subalit hindi siya napansin. Sumigaw siya, ngunit tila bingi ang mag-asawa. Nagtungo siya sa puno at sa di kalayuan, may isang ranger na papalapit. Tinawag niya ito, ngunit hindi siya pinansin. Harap-harapan kay Lenin, lantad na ang ranger mismong kausap niya. Nakakatroma, ipinakita nito kung paano gamitin ang baril at nagbago ito ng boses na parang demonyo, saka lumapit kay Mrs. Finley at inumang ang baril. Nakita ito ni Lennon at sa takot ay tumakas. Nagbalik sa isipan niya ang mga sandaling takbo ng kapatid na si Jenny. Di naglaon, may mga poster ng mga nawawala na nakapaskil sa puno. Isa sa mga posters ay kay Jenny. Habang lalakad, may narinig siyang kumakain. Pag-angat ng tingin, andun si G. Finley kumakain ng kakaiba habang tulala. Nasuka si Lenin at umupong nabigla. Nang balik normal ang mag-asawa, lumapit siya kay Mrs. Finley, itinutok ang baril, ngunit di makapagpaputok at binitawan ito. Umukit sa isip niya ang tanong ng ina kung nasaan si Jenny. Maya-maya'y natagpuan niya ang walkie-talkie at pinagsabihan siya ng lalaki na pumatay para sa kanya. Tumugon si Lennon na hindi niya magagawa at ipinamukha sa lalaki na panatilihin na lang siya. Bumalik siya sa sapa at doon natagpuan ang isang mapa. Nagturo sa kinaroroonan niya paano bumalik sa istasyon ng ranger. Sinundan niya ang mapa upang mahanap ang istasyon ng ranger. Habang papunta sa istasyon, nakakita siya ng kampo. Lumapit siya dito at nakakita ng sapatos sa loob ng plastik na may tatak na ebidensya. Sa kanyang alaala, ang mga sapatos ay pagmamayari ni Jenny at humagulgol ang kanyang ina noong iniabot ito ng ranger. Paglingon ni Lennon sa ranger, ang mukha nito ay nagmukhang baluktot. Kinuha niya ang sapatos at pumasok sa kampo. Sa loob nakita niya ang pamilyar na bahay. Ang kanyang nakababatang sarili at si Jenny ay kumakain habang naghahanda ng pagkain ang kanilang ina. Biglang tumakbo palabas si Jenny kaya sinundan siya ni Lennon. Sa isang radyo, narinig niya ang usapan ng dalawang ranger. Sinabi ng babaeng ranger na nakita niya si Jenny at ipinaliwanag na hindi nawawala si Jenny kundi kinuha at wala silang magagawa. Pagkatapos marinig ang usapan, napansin ni Lenin na nagbubukas at nagsasara ang pinto sa likuran niya. Pumasok siya at nakita ang kanyang ina na pinipilas ang kanyang sariling mga kamay. Pagkalabas ng pinto, natagpuan niya ang sarili sa isang libingan. Lumapit sa isang ataul, nakita niya ang isang patay na usa na may nakalantad na laman sa likod ng pinto. Sumilip si Jenny na parang may sinasabi sa kanya. Pumasok siya at naglakad sa mahabang pasilyo. Sa dulo nito ay may isang pinto at habang palapit siya, biglang nagbukas ang ilaw sa loob. Nang subukan niyang bumalik, ang mahabang pasilyo ay naging pader. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ama na nagahit. Sinabi ng lalaki na bangungot lang ito kaya bumalik siya sa kanyang kwarto upang matulog. Pumunta ang lalaki sa bathtub at bigla niyang kinuha ang isang matulis na kutsilyo. Nagulat si Lennon nang bigla na lang sinaksak ng lalaki ang sarili kaya lumabas siya ng kwarto. Dinala siya sa isang bagong silid kung saan ang mga lampara sa gilid ay nagsimulang kumurap. Nakita niya ang isang taong nakatayo sa harapan niya at biglang namatay ang mga ilaw. Nang buksan niya ang kanyang flashlight, nandoon pa rin ang figura sa harap niya. Nagpanik siya, tumakbo at nakita si Jenny na pumasok sa isang kwarto. Kaya't sinundan niya ito. Ang kwarto ni Jenny ay lubog sa baha at siya ay nakatayo sa gitna na nakatingin. Sinamantala ni Lennon ang pagkakataon at humingi ng tawad. Ngunit sinabi ni Jenny na hindi ito kasalanan niya.
Pagkatapos ay sinabi ni Jenny na dito nila tayo pinapanatili at nang marinig ni Lennon na may sumisigaw sa labas, sinubukan niyang tanungin si Jenny kung sino sila, ngunit bigla na lang nawala si Jenny. Parang Batman. Nang lumabas siya ng kwarto, bigla namang lumitaw ang matandang ranger sa harap niya, sumigaw at lahat ay naging lubos na madilim. Ilang sandali ang lumipas at nakita niya ang malayong ilaw na sinubukang takpan ang nakakasilaw na liwanag at biglang lumitaw si Jiang na hawak ang kanyang kamay. Tinanong ni Lennon kung totoo ba siya at sinagot siya ni Jiang ng oo. Ipinaliwanag ni Lennon na simula siya. Siya ay tinamaan ng malubha sa ulo. Hindi niya mapagtanto ang mga kaganapan. Nagpaliwanag si John na ang dahilan ay hindi bunga ng pagkakatama sa ulo, kundi ang mga nilalang ang sanhi nito. Sa gitna ng kanyang pagkalito, itinuro ni Jiang na nais nilang makuha ito at bilang mga ranger, tanging pagsuko na lamang ang kanilang opsyon. Ayon kay Jiang, na may malasakit kay Lenin, hindi niya papayagang makuha ito ng mga nilang. Ngunit, iginiit ni Lenin na huli na at ibibigay niya ang gusto nila. Nag-alay si Jiang ng sakripisyo, piniling isuko ang kanyang sarili kaysa kay Lenin. Nagpaalam si Jiang. Maraming kamay ang kumapit kay Lenin at siya'y itulak sa ilalim ng lawa. Lumangoy si Lenin hanggang sa nakarating siyang muli sa ibabaw. Pag-ahon, nakakita siya ng taong akala niya ay si Jenny, kaya lumangoy siya papalapit. Sa awa ng Diyos, ito pala ay si Jackson, na agad siyang tinulungan at tinawagan ang dispatcher. Habang nakahiga, tinanong ni Jenny si Jackson kung bakit hindi agad nila sinabi kay Lennon ang katotohanan. Hindi makasagot, tumugon si Jackson sa pamamagitan ng pagtawag sa dispatcher. Pagkatapos ng araw na iyon, ipinagpatuloy ni Lennon ang kanyang tungkulin bilang isang ranger, naglalakbay tuwing gabi. Na-promote si Jackson at pinalitan si Chiang sa posisyon niya. Habang nasa briefing, tahimik na tinitigan ni Lenin ang nawawalang post ni Chiang sa kanilang bulletin board. Tulad ng dati, inatasan si Lennon sa kanyang dating kampo at inukit niya ang kanyang pangalan sa kahoy tulad ng iba. Lahat ay bumalik sa dati, ang tanging kaibahan lamang ay ngayon ay nauunawaan na ni Lennon ang kakaibang mga pangyayari sa likod ng mga nawawalang post. Isang araw, isang lalaki na nagngangalang James ang nawala. Sumali si Lennon sa operasyon ng paghahanap at natagpuan siyang nakatulala sa tuktok ng bundok, nagsasalita ng walang kabuluhan. Nang tanungin siya ni James kung totoo siya, nag-atubili si Lennon at inamin na hindi siya totoo. Iniwan niya si James, iniiwasan ang posibleng kapahamakang maaaring maranasan niya muli, at doon nagtapos ang pelikula.